Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alisa, nakatira dito sa lalawigan ng Aklan. Ako po ay 23 anyos sa kasalukuyan. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa karanasan ng aking amang si Victor. Nangyari ito taong 1979 sa dating lugar ng aking ama sa baryo ng Capiz. Ayon sa kanyang kwento, ay nasa edad 19 na taon siya noong mga panahong iyon. Marami ang gawain nila sa bukid, kasama niya ang kanyang mga magulang na sina Lolo Carpio at Lola Nelia. Isang araw, hindi na nila napansin na inabot na pala sila ng pagkagat ng dilim. Wala pa sanang balak umuwi ang aking ama at si Lolo Carpio. Ang nais kasi ng mga ito ay tapusin muna nila ang pagtatanim ng mga niyog bago bumaba sa kanilang baryo. Ngunit itong si Lola Nelia ay hindi na mapakali at nagyaya na itong umuwi dahil nga madilim na sa dadaanan nila. Ang iniisip kasi ni Lola Nelia ng mga sandaling iyon ay baka may makasalubong silang mga mababangis na hayop sa dadaanan nila o kaya ay baka makatapak sila ng ahas. Dahil nga madilim na at hindi na nila makikita pa ang kanilang nilalakaran. Gumawa naman ng lampara ang aking ama at si Lolo Carpio naman ay namumulot ng mga tuyong dahon ng niyog para may gagamitin silang apoy na magbibigay liwanag sa dadaanan pababa ng bundok. Abay, bilis-bilis senyor yan at gabi na. Maya-maya may mabangis pang hayop na humarang sa atin dyan sa dadaanan natin eh. Pag-aapurang wika ni Lola Nelia sa kanila. Teka, ito na nga pinibilisan na po. Apurado ka talagang matanda ka. Sasama-sama ka pa kasi. Sinabihan na kitang maiwan ka na lang sa bahay. Naiiritang sagot ni Lolo Carpio sa kanyang asawa. Abay, sasagot ka pang matanda ka. Hindi mo na lang bilisan yung pinagagawa mo riyan. Saad ni Lola Nelia kay Lolo Carpio na halatang nagpipigil ito ng galit. Paano ba naman kasi ay 5:00 pa lang ng hapon? Pinagagayak na silang mag-ama ni Lola Nelia para makauwi kaagad. Ang siste ay hindi nakinig ang aking ama at si Lolo Carpio kaya inabot sila ng gabi. Natatawa lamang ang aking ama sa inasal ng kanyang mga magulang habang ipinagpapatuloy nila ang paggawa ng lampara. Noong matapos na iyon ay inabot niya iyon sa kanyang ina para ito ang gagamitin ng kanyang ina at sila naman ng kanyang ama ay ang sulo ang kanilang gagamitin. Mag-aalas 7 na ng gabi ng mga sandaling iyon. Kaya minadali na nilang maglakad upang makarating na kaagad sa baryo. Habang naglalakad sila ay panay ang paghampas ng aking ama sa mga talahibang nasa gilid ng kanilang dinadaanan. Para kung sakaling may ahas ay matakot ang mga ito at lumayo. Tumingin-tingin ka sa dinadaanan mo, Victor. Baka may ahas at matapakan mo. Mahirap na. Paalala ni Lola Nelia sa aking ama. Tumugon naman ang aking ama sa sinabi ni Lola Nelia. May trahedya na kasing nangyari sa kanilang kapitbahay noon. Ginabi na ito sa bundok at sa pagmamadaling makauwi sa kanilang baryo ay nagmadali itong maglakad. Hanggang sa hindi napansin ng kapitbahay, may ahas pala sa gitna ng dadaanan niya
Kaya natapakan nito ang ahas na siyang naging dahilan kaya tinuklaw at mabilisang pagkasawi ng kanilang kapitbahay. Habang nasa kalagitnaan na sila ng daanan ay panay pa rin ang paghampas ng aking ama sa mga damuhan. Kasabay ng ingay ng kahoy na hinahampas niya. May naririnig pa siyang ibang ingay. Tila ba ang ingay na naririnig ng aking ama ay malakas na pagaspas ng malaking pakpak. Sandali siyang tumigil at pinakiramdaman ang paligid kung tama ang kanyang narinig. Nakaramdam na rin kasi ang aking ama ng kakaibang presensya. Nag-iba na rin ang klema ng hangin. Umaalingasaw na rin ang tila mabahong amoy na animoy nabubulok na patay. "Oh, bakit ka huminto, Victor? Bilisan mo nang maglakad dyan." Pagtatakang tanong ni Lola Nelia sa aking ama. Sumenyas naman ang aking ama na huwag itong maingay. Kaagad na sinabi ng aking ama sa aking ina na may naririnig siyang kakaiba. Kaya pinakinggan nila ang mahihinang huni ng isang ibon at sa hampas ng kanyang mga pakpak. Sa ikalawang paghampas ng mga malalaking pakpak ay doon na nakumpirma ng aking ama na tama ang kanyang nararamdaman. Kaya tumingala siya sa itaas ng mga puno. Pagkatingala niya ay doon niya nakita ang isang kulay itim na telang nakalutang patungo sa kanyang ama. Nanlaki ang mga mata ng aking ama nang marinig niyang humuni ng wakwak ang kulay itim na telang nakikita niyang nakalutang, kaya napasigaw na ito sa kanyang ama. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Tay, aswang! May aswang sa itaas mo! Sigaw ng aking ama na ikinagulat naman ni Lolo Carpio. At winasiwa sa itaas ang bitbit nitong tangkay ng dahon ng niyog na may apoy. Akmang dadakotin na sana ng aswang si Lolo Carpio, mabuti na lang ay naiwasiwas nito ang sulo sa itaas. Kaya hindi na natuloy lumapit sa kanya ang lumilipad na aswang. Mabilis namang sinindihan ng aking ama ang isa pang tangkay ng niyog. Noong nagsimula na itong umapoy ay mabilis na itinaas niya iyon upang hindi makalapit sa kanila ang aswang. Pagkatapos ay inilabas ng aking ama ang kanyang itak para panlaban nila kung sakaling malapitan man sila nito. Mabilis na silang tumakbo papalayo na nakataas ang sulo upang makaiwas sa aswang na sumusunod sa kanila. Habang tumatakbo sila ay biglang lumapag ang aswang sa di kalayuan sa kanilang harapan. Kaya kaagad na napahinto sila at itinapat ng aking ama ang dala niyang sulo sa harapan para makita niya ang hitsura ng aswang. Sandali itong napaatras nang makita niya ang wangis ng aswang na nasa harapan niya. Dahil sobrang nakakakilabot ang mukha nitong namumula, ang mga matang nagbabagang naglilisik na nakatitig ito sa kanila. Habang malaki ang pagkakanganga ng bunganga nito
na malapit umabot sa kanyang tenga. Kitang-kita rin ng aking ama ang matutulis nitong mga ngipin. Tumutulo din ang likidong kulay pula na nanggagaling sa malaking bunganga nito patungo sa lupa. Mabilis itong kumilos patungo sa kinaroroonan nila at kaagad na dinumog ang aking ama. Kahit na takot na ang aking ama noon, ay mas nanaig pa rin sa isip niya ang kapakanan ng kanyang mga magulang. Kaya pilit siyang nakipagbuno sa aswang. At walang humpay na pinagkakakalmot siya ng aswang. "Buwisit kang aswang ka! Demonyo ka! Papatayin kita ngayon!" Pilit na sigaw ng aking ama habang napangbubuno sila ng aswang. Pilit na inaangat siya ng aswang para mailipad siya nito sa ere. Dinig na dilig ng aking ama ang halak ng aswang na nanggagaling sa bibig nito. Tunog wakwak iyon. Malakas na inundayan ng aking ama nang hawak niyang itak ang aswang. Ngunit kahit anong taga niya sa aswang ay tila ba balat ng kalabaw ang balat nito dahil hindi man lang ito nasusugatan. At sa tuwing inuundayan niya ito ng itak ay tumatalbog lang ang itak. "Itusok mo sa lupa ang itak, Victor, para tumalab sa aswang ang itak mo," sigaw ni Lolo Carpio dito. Mabilis namang sinunod iyon ng aking ama. Mabilis na itinarak niya iyon sa lupa, pagkatapos ay isang malakas na pag-unday ng itak patungo sa dibdib ng aswang. Kaya gumawa ito ng malakas na angil at huni ng wakwak bago umatras at pumasok sa kagubatan. Akmang hahabulin pa sana iyon ng aking ama, subalit pinigilan siya ni Lolo Carpio dahil mapapahamak lang siyang tiyak kapag sinundan niya ang aswang. Ayon kasi kay Lolo Carpio ay ang ginagawang pag-angil ng aswang at malakas na paghuni nito ay nanghihingi ito ng tulong sa mga kalahi nito. Kaya kapag sinundan ito ng aking ama doon sa loob ng kagubatan ay maaaring matambangan ito ng mga nakaabang na aswang. "Tara na, bilisan nyo ng maglakad para hindi tayo masundan pa ng aswang," wika ni Lolo Carpio. Lakad takbo na ang kanilang ginawa para mapabilis ang kanilang pagbaba doon sa bundok. Makalipas ang halos isang oras ay tuluyan na nilang narating ang baryo. Kaya napahinga sila ng malalim at nagpasalamat sa Panginoon na walang masamang nangyari sa kanila. Nagpatawag naman ng albularyo si Lolo Carpio upang patingnan ang mga sugat ng aking ama. Makalipas ang ilang sandali ay dumating naman kaagad ang albularyo at tinanong sila kung ano ang nangyari at bakit maraming kalmot sa katawan ang aking ama. Inilahad naman lahat ni Lolo Carpio kung ano ang nangyari sa kanila sa dinaanan pababa ng bundok. "Naku, mabuti na lang at nakauwi kayo kaagad dahil kung hindi, baka dinumog na kayo ng mga kalahi ng aswang na iyon," wika ng albularyo sa kanila. Nag-usal naman ng orasyon ang albularyo at iniihip iyon sa mga sugat ng aking ama. May langis din siyang ipinahid dito upang mas mabilis maghilom ang mga sugat nito. Pagkatapos ng mga kaganapang iyon ay hindi na nagpapagabi pang muli ang aking ama. Kung tutungo man sila
doon sa bukid. Lumipas ang ilang araw ay may nabalitaan silang may namatay na matandang lalaki sa kabilang baryo. Ayon sa ikinamatay nito ay may malaking sugat daw ito sa dibdib na hindi na gumaling at nagka-impeksyon daw ito, kaya ito ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ayon naman sa iba ay bantog na isang aswang ang matandang iyon. Lahat kami ay nagimbal doon sa balitang iyon. Ngunit nagkaroon kami ng kapayapaan sa aming mga sarili dahil alam naming wala na ang aswang na minsan ay tumambang sa harapan namin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at mabuhay po ang inyong channel. Gumagalang, Alisa. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang pong ibahagi sa channel nyo ang naging karanasan ko tungkol sa aswang nang minsan akong naimbitahan sa isang kaarawan sa isang liblib na baryo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Hasmin. Nangyari ang naging karanasan kong ito noong nag-aaral pa lamang ako ng kolehiyo. Sa pagkakatanda ko ay nasa first year college ako ng mga panahong iyon. Dahil nasa unang taon pa lang ako ng aking pag-aaral sa kolehiyo ay kinikilala ko pa lang ang mga kaklase kong nagmula pa sa iba't ibang lugar. Mababait naman po ang mga kaklase ko, Kuya Bari, kung kaya kahit ilang buwan pa lang na nagsimula ang aming pasukan ay malapit na ang loob namin sa isa't isa. Sa lahat po ng kaklase ko, si Sylvia ang pinakamalapit sa akin. Bukod kasi sa mabait at marami kaming mga bagay na pinagkakasunduan, siya ay tahimik na tao. Ngunit hindi siya yung tipong halos hindi na malapitan dahil sa sobrang tahimik niya. Sa katunayan po, Kuya Bari, ay madali nga siyang lapitang klase ng tao at halos lahat ng mga kaklase namin ay madalas na nakikipag-usap sa kanya. Hindi ko naman akalain noon na sa likod pala ng ganoong katangian niya ay may lihim siyang itinatago na kahit ako ay hindi makapaniwala nang malaman ko iyon. Hasmin, gusto mo bang pumunta sa bahay namin? Tanong niya sa akin habang nakaupo kami sa kantin ng aming paaralan habang kumakain. Oh, bakit naman? Balik na tanong ko naman sa kanya. Kasi kaarawan ko kasi sa susunod na Sabado. Gusto sana kitang imbitahin sa bahay namin. Nahihiya pang tugon nito. Napangiti na lang ako dahil doon at hindi na nagdalawang isip pa at pumayag sa gusto niyang pumunta ako sa kanilang bahay. Magtatanong pa sana ako kung sino sa mga kaklase namin ang sasama, subalit hindi ko na naituloy dahil tila nabasa nito ang isip ko. Huwag ka mag-alala. May mga kaklase rin tayong inimbita ko at dalawa sa kanila ang siguradong makakasama natin patungo dun sa bahay namin. Mahabang wika nito, kung kaya napatango na lamang ako at nagpatuloy sa aking kinakain. Lumipas nga ang mga araw at dumating na ang araw ng Sabado. Maaga akong nagising ng araw na iyon dahil nga pupunta kami sa bahay ni na Sylvia. Hindi ko alam pero parang nagdadalawang isip pa nga akong tumuloy ng mga oras na iyon. Sumasagi kasi sa isipan ko
ang sinabi sa akin ng iilan naming mga kaklase na hindi sasama sa amin patungo sa baryo nila Silvia. Ayon kasi sa mga ito, ay pinagsabihan sila ng kanilang mga magulang na huwag pumunta sa baryong iyon. Bago ko nga po pala malimutan, Kuya Barry, naka-boarding house po pala itong si Silvia dahil nga may kalayuan ang baryo nila sa aming paaralan. Umuuwi lang ito sa kanila tuwing Sabado at babalik sa boarding house sa araw ng Linggo o kaya ay sa Lunes ng madaling araw. Liblib na baryo ang lugar ni na Silvia. Kasi sabi ng mama ko sa akin ay may mga aswang daw sa baryong iyon. Wika ng isa sa mga kaklase ko nang tanungin ko ang mga ito kung bakit hindi sila sasama sa amin. Sa katunayan po, 5 lang kami nasasama sa lugar ni na Silvia upang pumunta sa kanyang kaarawan. Natatakot daw kasi ang mga iba naming mga kaklase dahil sa sinabi ng kanilang mga magulang. Napailing na lamang ako at nagsimula na sa pag-aayos ng aking sarili. Nagtaka naman ang aking ina dahil wala naman kaming pasok sa paaralan, ngunit maaga akong nagbibihis. O iha, saan ka pupunta, ha Hasmin? Ang aga-aga, nagbibihis ka kaagad. Tanong ng aking ina sa akin. Nang mga sandaling iyon, may pag-aalangan akong sabihin sa aking ina kung saan ako papunta. Naisip ko kasing kapag nalaman nito kung saan ang lakad ko ay pagbawalan ako nito tulad ng aking mga kaklase. Nahihiya naman ako kay Silvia kapag hindi ako tutuloy dahil pumayag na nga akong pumunta sa kanila. At dahil doon ay hindi ko sinabi sa aking ina kung saan ako patungo, kung kaya nagsinungaling na lamang ako sa kanya. Nay, may project po kasi kami sa paaralan. May group meetings po kaya magkikita-kita kami ng mga kagrupo ko para gawin ang proyektong iyon. Sa Lunes na po kasi ipapasa yun, ma. Iyon ang naging tugon ko sa aking ina. Wala naman itong ibang sinabi kung hindi ang tumango na lamang ito sa akin. Nang matapos ako sa pag-aayos sa aking sarili, ay nagpaalam kaagad ako sa aking ina. O siya, Hasmin, mag-iingat ka ha. Huwag kang magpapagabi, wika niya sa akin. Napalingon naman ako sa kanya dahil tila kakaiba ang pagkakasabi niya ng mga katagang iyon. Tipong tila babala at alam niyang may pupuntahan akong ibang lugar. Ilang sandali pa akong napatitig sa aking ina bago nakapagsalita at tuluyang umalis sa aming bahay. Sige po, Nay, aalis na po ako. Saad ko sa kanya at naglakad na palayo sa aming bahay. Tinungo ko ang lugar kung saan kami magkikita ng iba ko pang mga kaklase. Nang makarating ako doon, ay ako na lang pala ang kulang. Dahil nga kumpleto na kami ng mga oras na iyon, ay kaagad kaming nagpasya na mag-abang ng masasakyan patungo sa baryo ni na Silvia. Mabuti na lang at may nasakyan kaagad kami, kung kaya nagsimula na ang aming pagbiyahe. Habang nasa biyahe kami ay hindi ko maiwasan ang makaramdam ng antok, kung kaya nagpasya akong matulog. Maging ang iba kong mga kaklase ay ganoon din. Tanging si Silvia lang ang gising sa amin upang makababa kami sa tamang babaan namin.
Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Makalipas ang humigit kumulang 3 oras na biyahe ay narating na rin namin ang baryo ni na Sylvia. Hindi ko alam, ngunit nang makababa kami sa sinakyan namin ay kagad akong nakaramdam ng kaba. Nagpalinga-linga pa nga ako sa aming paligid at napansin kong tama nga ang sinasabi ng mga kaklase namin. Masyadong liblib nga ang baryo ni na Sylvia. Naalala ko pa ang sinabi nila tungkol sa aswang kung kaya lalong dumoble ang bilis ng tibok ng aking puso. Magsasalita na sana ako, ngunit naunahan lang ako ni Sylvia. "Oh, halina kayo. Maglalakad lang tayo ng ilang minuto bago makarating sa aming bahay," wika pa niya. Dahil doon ay napatango na lang ang mga kaklase ko, pati ako. Napatingin naman sa akin si Sylvia at tinanong ako, "Oh, Hasmin, ayos ka lang ba?" Tanong nito sa akin dahilan para mapalingon din sa akin ang iba pa naming mga kaklase. Napatango na lamang ako bilang tugon at sinabing wala lang, nahilo lang ako dahil kulang lang ako sa tulog. Ayaw ko kasing malaman nila na kinakabahan ako dahil sa mga naaalala kong sinabi ng mga kaklase namin. Sumunod na lamang ako sa kanilang paglalakad. Makalipas nga ang ilang minuto ay narating na namin ang bahay ni na Sylvia. Sinalubong kami ng kanyang mga magulang na nakangiti. Isa-isa niya rin kaming ipinakilala sa mga ito. Walang ano-ano ay pinagsabihan naman kami ng kanyang ina na pumunta na sa kanilang kusina upang kumuha ng makakain. Sabik na sabik ang iba kong mga kasamahan na pumunta sa kusina, ngunit ako naman ay nagdadalawang isip. Pakiramdam ko kasi, Kuya Barry, na mga sandaling iyon ay mayroong kakaibang mangyayari sa amin. Subalit, kahit na ganoon na ang aking pakiramdam, ay nakisama pa rin ako sa pamilya ni na Sylvia. Tulad ng mga kaklase ko ay tinungo ko na rin ang kusina ng bahay ni na Sylvia. Kumuha na rin ako ng makakain. Akmang ilalagay ko na sana sa aking plato ang pagkain kukunin ko nang matigilan ako. Muntikan ko nang mabitiwan ang platong hawak ko dahil sa nakita kong tila nag-iba ang pagkain kinuha ko. Tila parang naging pares iyon ng mata. Napalapit sa akin si Sylvia at napatanong kung ano ang nangyari. Napapikit na lang ako bago nakasagot sa kanya. Wala to, Sylvia. Para kasing nahilo lang ako. Parang bumalik lang yung hilo ko. Siguro talagang kulang lang ako sa tulog. Tsaka isa pa, hindi ako masyadong sanay kasi sa biyahe. Kaya siguro nagkaganito ako. Pagsisinungaling ko sa kanya. Napatango naman siya sa akin at pinagsabihan ako na damihan ng aking kukuhaing pagkain para mawala ang aking hilo. Tanging pagtango lang ang aking naitugon at kumuha na ako ng aking makakain. Nang tingnan ko ang pagkain ay wala naman palang kakaiba. Hindi ko alam kung namalikmata lang ako o kung ano man.
Kumakain na rin naman ang aking mga kaklase kung kaya pumunta na ako sa mga ito at kakain na sana ako nang bigla kong naramdamang naiihi pala ako. Dahil doon ay nagpaalam ako na pupunta lang ako sa CR nila. Pipigilan pa sana ako ng ina ni Sylvia ngunit hindi ako nakinig dahil maiihi na talaga ako. Dali-dali akong tumungo sa kanilang CR at umihi. Habang naroroon ako ay nakalanghap ako ng tila malansang amoy na parang animoy dugo. Dahil doon ay nakaramdam ako ng takot. Dali-dali ako lumabas ng CR at napatingin ako sa likuran nito. Halos hindi ako makagalaw nang makita ko ang mga kakaibang buto na may bakas pa ng dugo. Biglang nanginig ang buo kong katawan subalit pinilit kong tumakbo pabalik sa kainan. Nagtaka sila nang makitang namumutla ako subalit ang mga magulang ni Sylvia at maging siya ay tila galit. Umalis na tayo rito. Aswang ang mga tao rito. Karni ng tao yung kinakain nyo. Wika ni Hasmin. Napatakbo naman ang mga kaklase ko. Walang lingon-lingon kaming umalis sa bahay ni na Sylvia. Mabuti na lang at maaga-aga pa kaya maraming masasakyan. Hindi na kami hinabol ni na Sylvia hanggang sa makasakay kami. Ikinuwento ko naman sa aking mga kaklase ang aking nakita sa likod ng CR ni na Sylvia. Mga parang kinatay na tao ang nakita ko dahil sa mga parting katulad ng ulo, kamay, tainga at mga daliri. May mga buhok pa ring nagkalat na tila duguan. Nagimbal ang lahat sa narinig nila. Nag-iyakan kaming magkakaklase. Yung isang kaklase namin ay may naaamoy din daw na tila malansa din sa kinakain niya. Nanatiling tahimik ang lahat sa buong biyahe pauwi. Nang makarating kami sa bahay ay naging tikom ang aking bibig sa nangyari. Nagtungo naman sa manggagamot ang aking mga kaklase para magamot agad upang dahil baka mahawahan daw sila. Nang mga sumunod na araw, hindi na pumasok si Sylvia. Marahil ay natakot ito dahil sa nadiskubre namin tungkol sa pamilya niya. Naging tikom rin ang aming bibig sa nangyari sa amin sa liblib na baryo ni na Sylvia. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbahagi sa inyong channel. Gumagalang, Hasmin. Magandang gabi sa iyo, Kuya Bari. Nais ko lang po sanang magbahagi ng istorya sa inyong channel. Siya nga po pala. Ako po ay itago niyo na lamang sa pangalang Wally. Ang kwentong ito ay naging karanasan namin ng aking pinsang tawagin na lang natin sa pangalang Francis. Nangyari ito noong minsan niya akong isinama sa bahay ng kanyang kaibigan na huli nang malaman naming may lahi palang aswang. Tawagin na lang natin siyang Gio. Insan, samahan mo naman ako kay na Gio. Pista kasi sa baryo nila at tiyak na maraming inumin doon, pre. Wika niya sa akin. Nung una ay nag-aalangan ako. Kung sasama kasi ako sa aking pinsan ay wala akong kakilala
maliban sa kanya. Isa pa ay malayo ang nasabing lugar at kapag kaganoon ay kinikilabutan ako sa hindi ko naman mawaring dahilan. Wala ka bang ibang maisasama? Para kasing nananamlay ang katawan ko eh. Tugon ko sa kanya. Ako naman, wala. Ikaw lang kasi. Sige na, pangako hindi tayo magpapagabi doon. Wika niya sa akin. Dahil nadala na ako sa pagmamakaawa ng aking pinsan at sa pangako niya ay nagpasya akong sumama sa kanya. Noon din ay naligo na ako at saka nagbihis ng magara. Subalit bago pa man kami makaalis ng bahay ay naisipan kong magdala ng kalamansi. Naku, mas mainam ng makasiguro. Mahirap na, baka kasi may aswang sa baryong iyon. Wika ko sa aking sarili. Nakita naman ni Francis ang paglalagay ko ng kalamansi sa aking bulsa, kung kaya nagtanong siya. Para saan yan, pinsan? Napangiti ako sa kanya at pagkatapos ay malumanay na sumagot. Pandepensa lang ito, insan. Mahirap na. Baka aswang pala ang ating makakasalamuha doon at mahawaan tayo ng hindi natin nalalaman. Tanging pag-iling lang ang naging tugon sa akin ng aking pinsan. Nang mga sandaling iyon ay nagpasya kaming maglakad na patungo sa kalsada. Malayo kasi ang baryo ng kaibigan ni Francis, kung kaya kailangan talaga naming sumakay ng isang tricycle. Makaraan ang ilang minutong paghihintay ay may dumaan ngang tricycle. Sumakay kami roon ng aking pinsan at sa hindi namin inaasahan ay may narinig kaming nag-uusap, dalawang babae na kasabay namin. Alam mo, Mari, simula nang maranasan ko ang makakain ng karne ng tao sa pista sa isang baryo ay hindi na talaga ako pumupunta sa mga pista. Wika ng isang ali. Bakit, Mari? Ano ba ang pangalan ng baryong iyon? Tanong naman ng isa pa. Pareho kaming nagulantang noong mga panahon na iyon nang malaman namin ang tinutukoy pala ng ali ay ang baryong nais naming puntahan. Napatingin ako sa kanya at maging siya ay parang hindi rin makapaniwala sa nangyari at narinig namin. Balak ko pa sanang tanungin ng ali kung totoo ba ang kinikwento niya, ngunit nasakto ring bumaba na bigla ang dalawa. Noong mga panahong iyon ay nanahimik na lang kami ng aking pinsan. Nagpalinga-linga na lang ako sa paligid noong magsimula na kaming tumahak ng lubak-lubak na daanan. Malapit na tayo. Naghihintay na sa atin si Gio sa isang tindahan dun daw malapit sa kapilya ng kanilang baryo. Saad sa akin ni Francis. Makaraan lang ang isang oras ay nakarating na kaming dalawa sa nasabing baryo. Pagkatapos naming magbayad sa driver ay tumungo kami sa simbahan. Dahil hindi namin alam kung saan banda iyon, nagpasya kaming magtanong-tanong sa mga taong nakakasalubong namin. Ate, saan ba rito ang kapilya ng baryong ito? Tanong ng aking pinsan sa aling nakasalubong namin. Noong una ay hindi tumugon ang ali sa amin. Tiningnan niya ang aming mukha at pagkatapos ay parang sabik na hindi ko naman mawari kung ano ang dahilan. Sa banda roon, dumiretso lang kayo at makikita nyo na iyon. May katabing tindahan, malapit lang yun doon basta. Wika niya. Kahit na nag-aalangan kami
Sa sinabi ng aling iyon ay nagpasalamat na lang kami at saka nagsimulang tumungo sa tindahan kung saan naghihintay sa amin si Gio. Habang kami ay naglalakad, kapansin-pansin ang mga pagtitig sa amin ng ibang tao. Para kasing may binabalak silang masama sa amin. Pagdating namin sa tindahan ay naroroon na nga ang kaibigan ni Francis. Ipinakilala niya kami sa isa't isa at naglakad na kami patungo sa kanilang bahay. Noong makarating na kami sa bahay ni Gio ay niyaya niya kaming kumain. Kahit na medyo nandidiri ako sa masangsang na amoy na aking nalalanghap ay hindi ako tumanggi sa pagkain. Mga pre, pagkatapos niyong kumain mamaya huwag muna kayong umuwi Iinom tayo. Sayang naman ang binili ko kung hindi ito maiinom ngayong pista. Nakangising wika ni Gio. Dahil napatango ang aking pinsan ay wala na akong nagawa. Batid kong hindi masusunod ang ipinangako niya sa akin na kami ay kaagad na uuwi at hindi kami magpapagabi sa nasabing baryo. Iyon nga po, Kuya Bari. Pagkatapos naming kumain ay agad na inihanda ni Gio ang mga basong aming gagamitin at ang iinumin namin. Noong mailapag na iyon sa mesa ay muli siyang nagpaalam. Mga pre, sandali lang at kukunin ko ang pulutan natin. Wika niya sa amin. Noong mga panahong iyon ay nahiwagahan ako kay Gio. Para kasing kumislap ang mga mata niya nang wikain niya iyon. Animoy espesyal ang pulutan kung kanyang itrato. Ano kaya ang pupulutanin natin? Tanong ko sa aking pinsan. Shh, ka na maingay. Hindi ko alam. Baka isa rin sa ating kinain kanina. Tugon niya sa akin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Natigil lamang ang aming usapang magpinsan noong makita naming papalapit na si Gio sa amin. May dala siyang 2 mangkok na puno ng putahing hindi namin alam. Pagkalapag niya ng mga mangkok sa mesa ay nagwika siya. Mga pre, alam niyo bang masarap ang karning ito? Alam niyo bang nagmula pa ito sa probinsya ng aking tiyahin? At ipinadala niya lang dito sa bahay nang malamang niyang magpipista rito. Pagkukwento niya. Pare, ano bang karne ito? Tanong ni Francis at saka nilanghap ang usok na nagmumula sa pulutang iyon. Yan ay karne ng usa. Tikman niyo at sigurado akong mamamangha kayo dahil amoy pa lang niyan ay nakakatakam na talaga. Sa winikang iyon ni Gio ay agad na kumuha ng kutsara si Francis at saka tinikman niya iyon. Hay, masarap nga. Tikman mo pinsan. Wika niya nang matapos niyang maisubo at tikman ang karne. Nang mga panahong iyon ay nag-aalinlangan ako. Unang tingin ko pa lang sa nasabing karne ay alam ko hindi iyon karne ng usa dahil minsan na akong nakatikim ng karne noon. Francis, sige lang. Hindi naman ako madalas mamulutan talaga eh. Tsaka mas gusto ko yung puro inumin na lang.
Wika ko sa kanila. Dahil sa naging tugon ko ay napatingin sa akin si Gio. Napalunok ako ng aking laway nang makita kong medyo mabalasik ang pamamaraan ng kanyang pagtingin sa akin. Dahil doon ay nginitian ko na lang siya at ibinaling ko na lang sa aking pinsan ang aking atensyon. Noong una ay naging maayos naman ang aming pag-iinuman. Ngunit nang magsimula ng dumilim ang paligid ay biglang parang nagbabago si Gio. Madalas ko siyang nakikitang naglalaway at parang nakalawit ang kanyang dila. Inilalabas niya kasi ito nang hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung dahil lang iyon sa kalasingan niya, ngunit alam kong hindi ako pinaglalaroan ng aking paningin. Francis, pinsan, uwi na tayo. Wika ko kay Francis dahil kinakabahan na ako. Para kasing aswang ang aming kainumang si Gio. Ano ka ba? Mamaya na. Kita mo nag-i-enjoy pa yung tao. Tsaka kung alanganin ang uwi natin ay dito na lang tayo matulog sa kanila. Dahil sa winikang iyon ng aking pinsan ay nakaramdam ako ng inis. Tatayo na sana ako upang iwanan siya pero nasakto ring nagpaalam si Gio sa amin. O mga pre, sandali lang ha. Dito lang muna kayo ha. At biglang parang medyo masakit ang tiyan ko eh. Wika niya sa amin. Napatango na lang kami sa kanya. Pagkaalis niya ay napatitig ako sa karning pulutan na nasa harapan namin. Noong mga sandaling iyon ay naisip ko kung ano ang aking gagawin. Dahil nakayuko na ang aking pinsan noon dahil nga sa kalasingan. Kinuha ko ang kalamansing nasa bulsa ko. Walang pag-aalinlangan kong hiniwa iyon at dahan-dahan kong piniga ang katas noon sa karne ng usa. Naghintay ako ng ilang saglit. Panay na rin ang aking paglinga noong mga sandaling iyon dahil baka maabutan ako ni Gio. Uy, hindi! Bulalas ko. Kitang-kita ko kasi kung papaano nagkaroon ng parang amag ang karne at nagbago ang anyo noon. Parang karne ng tao to ah. Nang mga panahong iyon ay nawala ang aking kalasingan. Dali-dali kong niyugyug si Francis upang kahit papaano ay mawala ang kalasingan niya. Pinsan, muwi na tayo. Hindi karni ng usa ang pulutan natin, kung hindi karni ng tao. Tingnan mo may parang mga daliri nung may kuko at saka mayroon pang buhok. Dahil sa narinig ni Francis ay dali-dali rin siyang tumayo. Maging siya ay parang nawala na rin ang kalasingan. Madali, tumakas na tayo. Wika ko sa kanya. Napalingon pa kami sa bahaging tinahak ni Gio at nang malaman naming hindi pa rin siya nakakabalik ay umalis na kami. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, ngunit ang inisip namin ay ang makatakas sa kaibigan ni Francis na isa palang aswang. Kahit pasuray-suray kami sa aming paglalakad at nagkakandadapa pa, hindi kami tumigil. Napabuntong hininga na lang kaming pareho noong marating namin ang kalsada. Sakto ring may nakaparadang isang tricycle kung kaya pinuntahan namin iyon. Nagpatid kami patungo sa aming bahay at agad din namang pumayag nang malaman niya kung ano ang nangyari sa amin. Pagdating namin ay naging panay na
ang pagduwal ni Francis. Ikinuwento ko lahat ang nangyari sa aking mga magulang. Nagpa siyang dalhin sa isang albularyong kakilala namin, si Francis. At hindi nga nagtagal ay ginamot kaagad siya ng albularyong si Kateryong. Ayon sa albularyo ay mabuti na lang daw at naagapan kaagad siya. Dahil sa mga inusal na orasyon ng albularyo ay guminhawa na ang pakiramdam ng aking pinsan. Ayon sa albularyo ay isa daw yung pamamaraan ng panghahawa ng aswang. Magmula noon, Kuya Bari, ay hindi na namin nakita pa si Gio. Magmula noon ay naging aral sa akin ang tungkol sa aming nasaksihan. Hindi na ako sumasama pa sa mga hindi kilalang kapistahan. Hanggang dito lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aming kwento. Gumagalang, Wally. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.